Pagdating ng araw na iyon, irereklamo nyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Nagtataka ka din ba bakit ang gulo ng politika? Bash dito, bash doon, korupsyon na parang walang katapusan, patayan, kaguluhan, at kahit saang bansa. Halos lahat magulo ang politika. Pero alam mo ba kapatid, hindi lang ito issue sa panahon natin ngayon. Kahit noong panahon pa lamang ng mga ancient Israelites sa Old Testament, naging issue na rin ito noon. Sa video na to, ating talakayin itong istorya sa Old Testament na matatagpuan sa 1 Samuel chapter 8, kung saan itong mga Israelites nanghihiling sila kay Prophet Samuel ng king or ng hari na tao. Alam niyo ba kung sinong gusto nila palitan? Gusto nilang palitan si God mismo. 1 Samuel chapter 8 verse 4. Dahil dito, ang pinuno ng Israel or yung mga elders ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak. Kaya ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa." Ngayon, pag tinignan po natin tong konteksto nito, ang original na government system po kasi ng mga ancient Israelites ay hindi democratic, hindi parliament, kundi theocratic. So, ano ba yung theocratic na yan, Kuya Rap? Pag sinabi pong theocratic ang isang government, ibig sabihin, si God mismo yung literal na pinuno. Siya yung king, siya yung president. Okay? So, galing po ito sa two Greek words na theos, ibig sabihin ay God, and kratos, ibig sabihin rule or power. So, ganito yung original structure kasi ng government ng Israel. Okay? Una, si God ang king. Sinabi ko na yun kanina. Si God ang king or siya yung president, siya yung pinuno. Ruler, yan, siya yan, nasa taas siya. Then next to God ay ang prophet. So, ang trabaho ng prophet, ito yung mediator between God and people. So, si God, mag-i-speak siya sa propeta. Then yung propeta yung magre-relay ng message doon sa mga tao. So sample po nito ay si Moses at si Joshua. Then next po sa mga prophet ay judges. Now, ang judges po, hindi po ito hari. Okay? Ito po ay military leaders. Sila yung naglilid sa mga tao pag meron silang gera. Okay? Pero meron din pong mga judge na prophet kagaya ni Samuel and Deborah. Then next po sa judges ay elders and tribal leaders. So ito na po yung magiging katuwang ng mga judges, ng mga prophet sa paglilid ng mga tao. Now, theocratic po ang government system ng ancient Israelites from time of Moses hanggang time ni Samuel. Alam niyo po ba gano'ng katagal yon? Approximately 350 years kung tama po yung aking research. Now, ito yung problema. Yung 350 years na theocratic government nila na yun, panay sila nakaka-encounter ng iba't ibang uri ng bansa na ang hari ay tao. Yan ang naging problema. Now, ito po just my imagination lang, no? Siguro, sa haba ng panahon na yun, nag-create siguro yun ng curiosity sa kanila. Siguro maybe napatanong sila sa sarili nila, ano kayang pakiramdam ng hari ay isang tao? Or maybe nag-istir yun ng inggit sa puso nila na buti pa sila sa bansa nila, pwedeng ganito, pwedeng ganyan sa amin, hindi pwede yung ganon. Kaya nung dumating yung time na nakita nila na palpak as judges itong mga anak ni Prophet Samuel, nakita po nila yun na opportunity para magluklok ng isang hari na tao. So grabe, gusto nilang palitan si God bilang hari. Ang lupit nitong mga Israelita, no? Saan nila nakuha yung kapal ng mukha na ganun? 1 Samuel chapter 8 verse 4. Ayun na. Dahil dito, ang pinuno ng Israel ay sama-samang nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na po kayo. Ang mga anak naman ninyo'y hindi sumusunod sa inyong mga yapak.
Kaya ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin na, watch this, tulad ng ibang mga bansa. So bakit nila gusto ng hari na tao? Dahil lang po sa inggit. So nalungkot si Prophet Samuel sa nadinig niya. Kaya ang ginawa niya, syempre, ano ba ang trabaho ng propeta? Tumawag sa Diyos, makipag-usap sa Diyos. Now, ito yung sabi ng Lord. Ito yung response ng Lord kay Prophet Samuel. Verse 7, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang tinatakwil nila bilang hari nila. Verse 9, sundin mo sila, ngunit bigyan mo sila ng babala. At ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang gagawin ng hari na nais nilang mamahala sa kanila. In other words, God was telling them, hindi yan yung kalooban ko. Pero kung makulit kayo, kung mapilit kayo, okay, sige, have your way. Pero, wawarningan ko kayo. So, ito po yung mga naging warning ng Diyos sa kanila. Verse 11, ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari nyo. Kukunin niya ang mga anak nyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba'y sasakay sa kanyang karwaheng pandigma, ang iba na may sa hukbong kabayuhan, at ang iba na may maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Verse 12, ang iba'y gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at lima-limampo. Ang iba'y pagtatrabahuin niya sa kanyang bukirin at sa paggawaan ng mga sandata at sa sakyang pandigma. So yun yung gagawin ng mga hari nila na pinipilit nila sa mga anak nilang lalaki. Gustuhin man nila or hindi, yung mga anak nila kukunin ng hari. Yun yung unang warning. So ganito naman yung gagawin daw ng hari, ng magiging hari sa mga anak nilang babae. Ang inyong anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at tagagawa ng tinapay. So in other words, yung mga anak naman daw nilang babae gagawing mga workers. Verse 14, kukunin din niya ang pinakamaganda niyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at ibibigay sa kanyang mga opisyal. Now we have to understand po, no, na ng panahon nila, ito po yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga kayamanan. So kukunin din daw yun. Verse 15, kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga opisyal sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno upang magtrabaho para sa kanya. Verse 17, kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Ito yung malupit. Kahit pala sila kukuhanin, akala mo anak lang, akala mo yung mga ari-arian lang, hindi, pati ikaw kukuhanin. Kumbaga ganun sinasabi. Napansin nyo? Puro kukunin. In other words, kukuhanin po lahat sa kanila, pati buhay nila, walang matitira. Gustuhin man nila or hindi, wala po silang magagawa. In other words, mangpa-power trip yung hari na hinihiling nyo. Sinasabi ni God, winawarningan sila. So, after ilatag ni Lord lahat ng warnings, okay, para pag-isipan nila kung tama ba decision nila sa pagluklok ng hari na gusto nila, ito yung naging response nila. Tingnan nyo. Verse 19, hindi pinansin ng mga Israelita ang mga sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, basta! Gusto namin magkaroon ng hari. Alam nyo, pansin nyo rin ba? Pag ang tao once na decided na sa isang bagay, yung basta may gustong-gustong manyari o gustong-gustong makuha, wala nang papakinggan. At kung babasahin nyo mga kapatid, yung Old Testament from 1 Kings to Malakay, sobrang chaotic po ang nangyari sa Israel. Puro destruction. After ni King Solomon na anak ni David, na-divide na po yung bansa nila into 2. Tapos yung mga hari po na nailuklok, kadalasan, puro po talaga palpak.
Idolatry after idolatry, slavery after slavery, destruction after destruction. Talaga pong binadtrip nila si God for so many years. Talagang sobrang gulo po ang nangyari after nilang palitan si God ng isang hari na tao. Talaga pong matindi, chaotic, nang dahil lang sa isang maling desisyon kahit winarningan na sila. Now, question. Bakit magulo ang politika? Yan. I believe isa po ito sa sagot. Itong verse na to. Verse 18. Pagdating ng araw na iyon, irereklamo nyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili. Ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. Nakita nyo na? From one wrong decision na hindi sila nakinig sa napakaraming warning ng Diyos sa kanila, it leads them into a super chaotic situation. Winarningan na sila ng Lord, ganto ganyan. O ito gusto nyo? O yan yung gagawin niya. Gusto nyo pa rin? Okay, fine. Have your way. Kahit ang daming warning yung mga Israelita. Now, paano po ito naging related sa panahon natin ngayon? Listen to this, important po ito. Di ba winarningan sila ni Lord na yung gusto nyong iluklok na hari, ganito yung gagawin nila, kukunin. Magiging magulo yan. Di ba sa panahon natin ngayon, yung mga kumakandidato minsan may mga warning din sa mga yan? Di ba? Minsan may criminal record, warning. Hinahalal pa rin natin. Minsan may record ng plunder, warning. Binoboto pa din natin. Minsan may record na ng korupsyon, warning. Pinipili pa din natin. Ang result, pagka nagkaletse-letse na, tayo mismong taong bayan yung magre-reklamo. Ay, alam nyo kapatid, doon po nagsisimula yung gulo. Yung pong gulo na tayo rin ang lumikha sa totoo lang. Pinili natin eh. For warning na yan eh. Alam na nga natin yung record at binoboto pa rin natin eh. Alam nyo mga kapatid, kaya naniniwala ko, isa po ito sa dahilan bakit ang gulo-gulo ng politika. Hindi nga kaya kapatid, kasalanan din natin kung bakit nagkaletse-letse yung bansa natin.